Praise God. Wow. Hintayin po muna nating makaupo ang bawat isa before we start. I thank the Lord. Wow, palakpakan nga po natin si Lord. Tayo po ngayon ay overload. Wow. I thank the Lord. Sige po, meron pa pong bakanting upuan dito sa harapan, dito sa side. Sa side, meron pa. Itong Group 1, kompleto na. Lahat ng upuan ay meron na nakaupo. Sa Group 2, ayan, kayong nasa center, meron pa ako nakikitang bakante. Dito, isa, meron pa dito. And dito rin sa side na to, marami pa rin. Kayo po ay umupo na before we start. Wow, praise God. Grabe si Lord. Ayan. Feeling ko wow. Palakpakan nga po natin si Lord. Ito ang ating magandang sign. Talaga, biyaya ng Diyos. Mukhang dadating ang time by next month, November, next week. Parang palagay ko, malalagyan na rin natin tong harapan ng upuan. Amen? Wow, wow. Biyaya ni Lord. Ito ang magandang problema. Hindi na alam kung saan kayo uupo. Ayan. Praise God. Okay. Siguro naman yung ibang mga nakatayo ay okay lang kayo nakatayo at pagpapalain kayo ni Lord. At kung wala pa kayong upuan, pero kung meron pa, I encourage you to sit. Okay. Before we start, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare GE1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. Not extreme. Tayo pong lahat, yumuko, pumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we worship you in this place. We surrender to you this day. We surrender to you every situation, Panginoon, that is happening right now, Panginoon. We surrender it to you. At Lord, ngayong oras pong ito, ibalot mo kami sa iyong presensya, balutin kami ng iyong pag-ibig. At Lord, matanggap po namin ang iyong salita ng buong buo, Panginoon, malinaw. Ang bawat salita, Panginoon, ay mamumunga. Ang bawat salita ay magbibigay ng confirmation, magbibigay ng kapunuan, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa. In this place, we declare your victory. Mahayag ka, Panginoong Jesus. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kanina, ang nag-pray ay si AM. Nung ako'y nasa likod, akala ko'y ang nagpe-pray ay si Hazel. Kasi kung paano manalangin ang leader, ay gayon na ding manalangin ang member. Praise God. Sabi ko, magkakaboses na nga naman talagang pare-parehas Anyway, sino po ang mga first-timer? May you please raise your hand? Ngayon lang naka-attend. Taas po ang kamay. Yes, we have 1, 2, 3, 4, 5. Sa gitna. Yun, atin naman pong palakpakan si Lord at ating i-welcome ang mga first-timer. Ngayon lang po naka-attend. Praise God. Welcome po sa aming masaya at malagong pamilya. And also, kayong lahat na nandito rin ay wine-welcome ko. Wow, parang opening remarks pala itong ating... Sa lahat po din ng mga nasa international, yung mga nasa Spain, US, Switzerland, or Netherlands, Taiwan, yan, Australia, Canada, saan pa? New York, marami na tayong mga... Greece, welcome po, welcome. Alam niyo, kami nag-uusap-usap na magkakaroon na tayo ng
international ministry. Diba? Dahil nadami na ang mga member natin sa international, tayo ay bubuo na ng ministry dito sa church na ang focus ay alagaan yung mga nasa international. Kasi based on our assessment, malalayo yung church sa kanilang tinitigilan. Kaya that is our plan. Magkakaroon na tayo dagdag ministry sa biyaya ng Diyos. Amen? Na focus sa international or on mga online lang din. Tapos, pag magbisita kami sa kanila, kung gusto nyo sumama, pwede. Ayan, praise God. Okay, announcement. This coming October 30 and 31, meron pong gaganaping MGR sa J1 San Luis. Yun po ay exclusive for our youth and anointed professional. By God's grace, ang ating pong church ay nakapagpadala ng 24 delegates. Ayan, meron po tayong 24 delegates na papapuntahin para po sa ating MGR. And also, ang aking sunod na announcement, kung mapapansin nyo, marami na po nakatayo. By November, tayo po ay bibili ng 100 chairs. Bibili ho tayo ng 100 na upuan para po lahat po ay nakakaupo na. So ang ating pong pledges for the chairs ay still open at saka po meron na rin naman pong GC. Pwede po kayong kumontak kay Angelo, yung pong nasa likod na yon. Kaway-kaway ka na. Yan. Pwede po kayong lumapit sa kanya. Praise God. Ano pa ba mga kailangan ko i-announce? Nag-PM si Moises, yung kanya daw spam musubi at saka yung meron si Moises Pantinda din na spam musubi, tapioca, pearl. Meron din ho dito sa ating Yakult, siomai, chicken pastil, ano pa ba mga dito, hollow blocks. At bukas nga po pala yung kapihan dyan sa labas lamang, meron pong JK Kape. Member din po. Kaway-kaway ka naman, Kim. Yeah, praise God. Mamaya po, after the service, pwede po. Ang church natin parang SM. Talagang nandito na lahat eh. Kulang na lang, ilagyan na yan, stall pa ganyan at sa biyaya ng Diyos. Anyway, lahat ng in-announce ko sa inyo, sa biyaya ng Diyos, that is a sign that our church ay lumalago. Amen? Yan yung mga magagandang problema. Kumbaga, it is a positive problem na senyales na ang Panginoon ay may ginagawa sa atin. Amen po ba? Okay. So, we have now a series. Bubuksan ko po ang series na ito. We called it, Good Works Are for Reward. Ito po ang ating series sa mga susunod na linggo. Ang mabuting gawa ay para sa gantimpala. Why? Because for the last 2 weeks, we talk about salvation, yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. Naunawaan natin na ang pagpasok sa langit ay personal relationship kay Jesus, faith sa Panginoong Yesus. Hindi ito tungkol sa good works, ito ay tungkol sa pananampalataya. Pero, hindi rin natin sinasabi na huwag ka nang magpakabuti. Ginagawa natin ang pagiging mabuti dahil ito'y may gantimpala. At ito pa po yun. Kung tunay mong naintindihan ang salvation, lalabas talaga ang good works. Parang ganito. Mas magmamahal tayo kasi natagpuan tayo ng pagmamahal. 1 John chapter 4 verse 19. We love because He first loved us. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya po ngayong linggong ito, ating pong pag-uusapan ay patungkol sa minahal, kaya magmamahal. Yun na. Minahal, kaya magmamahal. Nakatanggap tayo ng pagmamahal sa Diyos, kaya bunga noon ay ang mabuting gawa na tayo ay magmamahal din. Nung tinanggap natin ang Panginoon, nakita natin ang kanyang pag-ibig. At yung pagmamahal mo ngayon, sino dito naniniwala, yung kanyang pagmamahal ngayon ay higit na kaysa dati. Iba ka na magmahal dahil natamaan ka na ng pag-ibig ng Diyos. Pero alam nyo po ba, isa sa mga challenge sa panahon natin ngayon, we're living in the end times. Tayo po ay nabubuhay na sa huling panahon.
At ano po ang sakit sa huling panahon? Isa sa mga problema sa huling panahon na ito. Mateo 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nakakasunod ba ang ating PowerPoint? Mateo chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig. Nakikita na po natin ang resultang ito. Tayo nasa imperfect world, meron tayong sinner nature, tayo po ay nasa broken system. Kaya, ang sabi ng Bible, the more na pasama ng pasama ang mundo, palamig ng palamig ang pag-ibig. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, pero iba ka. Ano, kung sa virus, meron kang bakuna dyan. Ikaw na tumanggap sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw na nakaranas sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka magiging ng paglamig ng pag-ibig kung hindi ikaw ang maghahatid ng pag-ibig. Amen? Kaya ka nagmamahal dahil mayroong Diyos na nagmahal sa iyo. So ngayon, this is the question. Paano nga ba magmahal? Yan. Tanungin mo nga ngayon nasa kaliwat kanan, maalam ka na magmahal? Number 1, paano nga ba magmahal? Listen before you react. Iyan na. Makinig ka muna bago magsalita, bago mag-question, whatever it is. James chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, ibig sabihin, tayong lahat, take note of this. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, noted po. Ano? Sabi ng Bible, take note of this. Everyone, tayo, walang exemption. Whatever your title is, whatever your status is, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Grabe ang principles ng Bible. Ganito magmahal ang Panginoong Hesus, kaya ito ang gusto niyang gawin natin. But, if we will assess, this is the reality. Sometimes, listen to this. If we will read the verse, ang sabi doon, should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ganito tayo minsan sa ating mga problema. Nagsisimula muna kay angry. We allow si anger ang mag-set ng momentum. At anong sunod na gagawin? We allow our lips to speak sa gusto niyang sabihin, sa kung anong gusto niyang nararamdaman. At sinasarado natin ang ating isip sa pakikinig. Kaya kailangang pumasok tayo sa spiritual principles. Ang sinasabi ng Bible kung bakit huli ang react at una ang pakikinig para maintindihan mo ang needs, ang emotion, and even the struggle ng taong kaharap mo. Amen. Kaya minsan patindi ng patindi ang conflict dahil walang gustong makinig. Lahat gustong sila nagsasalita. Kaya ang relationship, pasira ng pasira. Dahil ang lagi nakikinig ay ganito. Alam ko na yung sasabihin mo, alam ko na lahat. Masakit na dito. Alam nyo, sa basketball, meron kaming tinatawag na DPOY. Ano yung DPOY? Yan ay award yan sa mga Defensive Player of the Year. Yan ay kung sa NBA, sa PBA, yan yung mga magagaling dumipensa. Sa basketball, maganda pag ikaw ay DPOY. Pero sa personal life, hindi maganda na ikaw ay defensive. Ano ba mga senyales na ikaw ay DPOY? May sasabihin ang kapwa mo na conflict sa'yo at sasalubungin mo din siya ng conflict mo at mas galit ka. Sabihin mo sa'yo nasa kaliwat kanan, parang DPOY ka. Parang masyadong defensive. Parang ganito, sa church, sa usapan, sa pamilya, sa kaklase, kayo ay nagjojo, kayo ay nag-aasaran, at napasobra ka ng words, at nasaktan mo yung tao na yun. At sinubukan niyang magsabi sa iyo na, oy, alam mo ga, yung iyong sinabi kanina ay sumobra, ako'y nasaktan.
Ang mga dipoy, mainit agad ang pandinig niyan. Ang sasabihin agad ng mga defensive ay ganito, kapatid, ikaw gay nag-devotion, bakit ang sensitive mo ngayon? In Jesus' name, I rebuke you. Alam mo yon? Ikaw ay nag-o-open ng iyong nararamdaman, babalikan mo ng kulang ka sa spiritual, kulang ka sa prayer. O, sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, dipoy ka ba? Ano, dapat ikaw lagi mas galit. Pwede nga rin ganito, lumapit sa iyo ang asawa mo. Dahil nung mga recent, nung mga nakaraang linggo, meron siyang napapansin na mayroong pagbabago sa iyo. There is something na ayusin sa inyong mag-asawa. At nagsabi ang iyong asawa na, love, yan, honey, BBQ, whatever, kung ano man tawagan nyo, di yan. At meron kayong gustong pag-usapan. Sasalubungin mo agad ng history. Di ganoong 2001. Pag gayon, sabi mo sa'yo nasa liwat kanan, dipoy ka ba? Sa family, kapag ang magulang ay meron sinasabi sa anak, ang ganda naman ng anak ay bubungad ng kanyang mas nararamdaman, bubungad agad ng kanyang mas, kung saan siya mas nasasaktan. That is what we call dipoy. Ano yun? Masyado ka pong defensive at nakakawala ng love pag walang willing makinig. Kaya tatagal dahil wala namang nakikinig, parehas na lang tatahimik. At akala mong kaya tahimik ay peaceful, yung palang tahimik na yon ay ipon na ang wound. At unting dangge, sasabog. Unting dangge ay biglang kagulo na uli ng matindi. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, huwag kang defensive. Simulan mong makinig para kay magkaunawaan. Ang pakikinig ay pag-ibig. Uulitin ko, ang pakikinig ay pag-ibig. Pastor, grabe kasi ang ginawa niya, masakit sa side ko. I tell you, valid na nararamdaman mo, nasaktan ka, na misunderstood ka. Pero bago mag-react, pause and listen. Hindi tayo tumatakbo kung paano ang mundong ito'y tayo'y pinapatakbo. We are now in the world. Sa tunay, nasa panahon tayo ngayon na kung sino nasaktan siya ang tama. Kung sino nasaktan siya lagi ang mas maingay. Kaya sa family, bago ka pumili ng side, tingnan ang root. Hindi porket umiyak si bunso, ay siya na ang mabait. Baka si panganay ay nagdadamdam na. At masyado na na-spoil si bunso. Sa church, bago mag-assume, makinig muna both sides. Sa work, bago gumawa ng GC ng antay kay anuman, makinig sa tao at umunawa. You need to practice active listening. Minsan kasi may karakter tayo na ang gusto agad natin i-make. Masyado tayong advance. Alam mo gaya, yung mga hindi pa naman ang tunay na alam na kesyo, ang tunay na nangyayari, imik ng imik, ang mga napupunta sa kahihiyan. Proverbs chapter 18 verse 13, listen before you speak. For to speak, ang ganda nito, for you to speak before you hear the facts will bring humiliation. Grabe. Ang sabi ng Bible, makinig ka muna bago magsalita. Baka pag inuna mo ang pagsasalita, bago mo marinig ang totoo, ikaw ang mapapahiya. Baka ang dami mo na agad nasabi. Alam mo kasi may nagsabi, oy, alam mo kasi nakita ko ay nakamotor, pumunta doon sa SF. Yung tao na yan, talagang masyado yung gala, masyado yung ganito, ganito, ganyan. Ang dami mo na agad nasabi. Tapos sabi, pumunta lang naman ng SM, bumili laan sa Jollibee, umuwi na. Imagine that. Minsan, hindi mo naman alam yung totoo. Ang ginagawa mo agad, ikay nagsasalita. Kaya sabi ng Bible, ang taong maaaring magpigil ng kanyang dila, matalino. And that is a kind of love. That is a spiritual response. Yung tumahimik ka muna at indinding mabuti ang both side. Listen first. Ang ganda nito. Baka sa pagtanggap mo ng sinasabi niya,
tanggapin niya din ang sinasabi mo. Parehas naman tayong may gustong sabihin pare-parehas. Di ganito ang gawin. Ikaw muna ang magsalita, and right after dyan, ito naman ang aking side, mas madalas, mas makakapagkaintindihan. Minsan kasi parehas ayaw nating makinig. Ang gusto lang lagi natin, laging tayo ang nagsasalita. Learn to listen first. Alam mo kung bakit? Dahil kinig ka, nakikita mo ang pinagdadaanan niya, hindi ang ugali niya. Uulitin ko. Pag nakinig ka sa isang tao, ang nakikita mo ay ang pinagdadaanan niya, hindi ang ugali niya. Pag nauna ang pag-react, ugali ang nakikita mo, masama talagang tao yan. Maldita talaga yan. Mataray talaga yan. Tamad talaga yan. Mahina talaga yan. Pero when you listen, when you sit and when you listen, ang nakikita mo ay hindi yung bad side niya. Ang nakikita mo ay story kung sino talaga siya. Amen? You need to listen before you react. Stop the cycle of pain and start the flow of healing. Sa iyo yan magsisimula. Tama na yung puro bangayan. O sige, ano kang binabangayan mo sa akin? Ako'y uupot, ako'y makikinig. That's it. Paano naman, pastor, ang aking side? Ang mahalaga, tinamaan na siya ng pag-ibig mo. Pag meron ng pag-ibig, makakapasok na ang truth. Amen? Makakapasok na ang katotohanan. Kaya sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, makinig ka muna. Number 2, you need to understand and value every generation. Dito, medyo tayo lalalim at magiging technical. Kumbaga, medyo kaya natin para at least maintindihan natin, ano ba, pastor, ang ibig mo sabihin sa generation? At bakit ba tayo papasok sa understanding at bakit ba natin sila ibabalyo? Pag-aralan natin ngayong araw na ito ay patungkol sa generational gap. Yan. Pag-aaralan po natin based sa pag-aaral, ano yung mga positive and negative characteristic. Yan. Medyo technical tayo and spiritual. Ang mga baby boomers, taas po ang kamay dito ng mga 1946 to 1964. Raise your hand. Wala talagang aamin. Ang tawag sa kanila ay mga baby boomers, 1946 to 1964. So malamang sila na ang ating mga lolo, lola. Ang positive characteristic nila, sila yung mga matitibay, sila yung mga disiplinado, sila yung mga loyal, sila yung mga full of experience. Ang negative characteristic ng mga baby boomers, mga sarado sa emotion, resistant sa change. At higit sa lahat, hindi maalam manglambing sa anak. Iba sa apo. Iba sa apo. At ang mga yan, ang mga baby boomers, ang ating mga lolo't lola, ang mga yan, bawal iyakan ng problema. They are built to them. Yun ang pagkakabuild sa kanila. Hindi nila iniiyakan ng problema. Punas lamang ng kaunti, diretso na ang laban. Next, Generation X, 1965 to 1980. Taas po ang kamay ng mga 1965. Wala pa rin. Kababata pala ng mga taga-JA1 Taal. Ano kayo lahat mga Gen Z? Praise God. Ang mga Gen X, 1965 to 1980, majority mga parents na yan. They are responsible. Wow. Practical. Good providers. Kaso, ang negative sa kanila, masyadong workaholic, mahina sa emotional connection, mga busy, bawal istorbohin. Alam mo kapag sinabing, because tinirain sila ng mga baby boomers na very practical. Yung level ng kanilang pagsagot sa mga question ay napakasimple. Ano kang problema mo? Kasarap na ng ulam hindi ka pa makakain. Gutom ka, kain. Ganun lang ang mga yon. Di ka makatulog,
Tulog. Parang kung ano yung very common na nakikita ang problem, kung ano ang pinaka-reasonable, yun lang naman gagawin eh. Ba't ka iyak ng iyak? Tigil! Tigil kayo ng mga magulang natin, yung mga kapag kaka-arte eh. Nung kami nga, workaholic kasi. Pasalamat ka, yan ang bawon mo. Nung kami naglalakad. Wow, mga yan, responsible. Very practical. Ba't ka ba kayo ikapi ng kape pa sa Starbucks? Pwede naman dito na lang 3-in-1. 12 lang eh. Yan, mga Gen X. Yan. Let's talk about the millennials. 1981 to 1996, taas ang kamay. Woo! Wala pa ako dyan, ha? Hindi pa ako dyan. Yan. 1981 to 1996, madalas, mga kuya, ate, they are the young parents. Sila ay mga creative. Wow. Mabilis maka-adapt kasi sa generation nila, yung technology, yan ang pag-usbong ng technology. Sila ay merong goal. Talagang mga goal-oriented ang mga millennials. The problem is this. Mabilis sila ma-burn out. Sila ay mga impatient. Wala dito noon. At mahilig mag-compare. Sila'y may anak na, ako'y wala pa. Sila'y may ganito na, ako'y wala pa. Yan ang mga Dati nung mga 2011, mga 2000 ang sabi hindi na ako mag-aasawa. Ngayong panahong ito, ako kayo makakapag-asawa pa. Yan ang mga salitaan ng mga millennials. They are now, pakiramdam nila, nauubos na yung time nila. That's why they keep on running. Hindi na alam kung anong uunahin. Jowa, career, family. Yan na. Pinagdadaanan ng mga millennials. Gen Z, taas ang kamay, 1997 to 2012. Woo! Tayo yan, Gen Z ako, Gen Z. Ang Gen Z, perfect. Okay. Generation Alpha. Ako yun eh. Tayo yun eh. Alam mo, wala ka talaga mapupula sa Gen Z. Grabe. Dito ni Lord binuhos yung pinaka-the best. Sila yung mga emotionally aware. Ba? Masyado kasing, hindi mo kasi alam yung mga pagiging emotional intelligence. Wala, puro ka IQ, wala kang EQ. Mga yan yun eh. Ano ba? Ang mga Gen Z, mga politically aware. Yung mga baby boomers, they are resistant to change. Kaya magkalaban ng mga yan sa political, Ang mga Gen Z magaling sa tech. Sa technology, magagaling ang mga yan. Sa isang Facebook, 3 ang account. Magagaling ang mga yan. And they are very expressive kung ano ang naramdaman, ipopost. Kaya minsan nag-o-overlap ang My Day eh. Ang unang My Day ay Rema. Pangalawang My Day ay nandito ako. Masyadong expressive eh. Na-inlove kay Lord kanina, tapos paglabas na-inlove sa ibang tao, kaya nag-o-overlap sa My Day. Pero, ang mga Gen Z, they are easily distracted. Kaya nga sabi ko sa inyo, nag-post lang kanina ng Rema sa church, sunod-sunod na puro sad post na. Ang mga Gen Z, mga overthinker. Praise God. Salamat po. Ako'y nag-overthink. Ba't mo ako binigyan ito? At higit sa lahat, ang mga Gen Z, sensitive. Hindi lagi sila napapakinggan. May nasabi ka lang sa mga Gen Z, buti na lang ako ay millennials. May nasabi ka lang sa mga Gen Z, hindi na agad okay. Now, the last generation, Generation Alpha, they're the 2013 to present. Sila mga fast learner, curious. Kaso, ang negative sa kanila ay sobrang ikli ng kailang attention span.
At ito ang matindi. Ang wifi ay para nilang buhay. Yung mga maliliit na bata, pag wifi, hindi na mapakali. So, Pastor, ano po ang connect? I just want to remind you that bawat generation ay merong strength and weaknesses. Walang generation na perfect. Kaya nga, the enemy of love ay ito, pride of opinion. Labanan ng bawat generation, sino ang mas tama nung panahon namin. Sasabihin naman ng mga Gen Z, nung panahon nyo yun. Meron talagang barrier. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, very political. Kahit sa political, laban ko talaga. At dahil sa matinding laban ng bawat generation, ang laging respond ng mga tao ngayon, bakit ako magiging mabait kung hindi rin naman sila mabait? Bakit ako magpapakumbaba kung ako ang tama? Imagine ang mangyayaring damage if we allow the generational gap. Madalas nakikita natin to sa loob ng pamilya. Laging hindi magkasundo si tatay at si nanay at yung si anak. Bakit? Because of the generational gap. Sa church, hindi magkasundo. Dahil saan? Sa generational gap. Nung panahon namin, ang church ay very solemn, holy. Kayong mga youth, nagse-cellphone, nagpe-Facebook habang nakikinig. Now, instead na tingnan sila at tanungin na bakit sila ganito, babaguhin natin ang takbo. Anong gagawin natin? Ngayon ay naiintindihan ko na bakit sila ganan. Instead bakit ka gaganyan, papalitan na natin ng naiintindihan ko na. It is because of the generational gap. Nung panahon nila, ay iba sa panahon natin. Hindi natin sila masisisi. Why? Nung panahon nila, survival. Nung panahon ng iyong mga ate at kuya ngayon, ang panahon nila ay racing. Ngayon, ang panahon ng mga kabataan, emotional. Church, listen. Sa bawat generation na nabanggit ko, walang mas mataas, walang mas tama, lahat ay mahalaga. At kung ipipilit natin ang paraan natin, then sinasarado natin ang pinto sa pagkakaintindihan. Philippians chapter 2, verse 2 to 3. Then make me truly happy, sabi ni Pablo. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Let's be real. Lahat tayo ay nagkakamali. Amen? Kaya uuna na tayo ng pagpapabakuna ng pag-ibig. Anong kailangan gawin? Kung gusto mong maunawaan ka, ikaw ang unang umunawa. Kindness means adjusting, not insisting. Minsan, hindi mo kailangang i-insist ang gusto mo. Minsan ay kailangan mong mag-adjust. Instead na mag-demand ka, dapat na nasa paligid mo ay perfect. Dapat willing kang mag-adjust at willing kang umintindi. Hindi na ito patungkol kung sino ang tama. Mo nga ngayon nasa kaliwat kanan, gusto mo kang lagi kang may tama. Diba? Hindi na ito patungkol kung sino ang tama. It's not about who is right, but about willing to love first. At ikaw na tumanggap sa Panginoon, ikaw lagi ang merong pinaka-urge. Ikaw lagi ang dapat nasa posisyon na unang magmamahal. Amen. Amen. Nagmamahal ka sa tao, hindi dahil minamahal ka nila pabalik. Nagmamahal ka sa tao dahil may Diyos na nagmahal sa iyo. At ang gusto ng Diyos na nagmahal sa iyo ay magmahal ka ng iyong kapwa. So it doesn't matter kahit hindi ka nila mahalin pabalik. Why? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun ang nagpupuno sa iyo. You are not insisting your
rights. You are not insisting kung ano ang iyong nararamdaman. But you are insisting God's love. Hindi sa pabor ako sa ginawa mo, pero pipiliin kong itingnang mabuti yan sa gitna. Bakit? Dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. It doesn't matter dahil mas bata, sila mas matanda, laos na, at tayo pausbong pa lamang, lack of experience, full of experience. It doesn't matter. Sa loob ng tahanan, tayo ang unang mag-a-adjust. Tayo ang unang magmamahal. Amen? Last, number 3. We need to respond with compassion. Matthew chapter 9, verse 36. When he saw the crowd, ang sabi ng Panginoong Jesus, when he saw the crowd, he had compassion of them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Yung story po na yan, ang Panginoong Jesus ay nag-iikot, nagpe-perform ng miracles. Alam mo ang ibig sabihin ng compassion? When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless. Ganito pala, ang compassion kumilos. Hindi niya nakikita ang mukha ng tao, ang nakikita niya ay story sa likod ng tao na yon. Ganito kumilos ang compassion. Hindi niya nakikita ang kasalanan ng tao, ang nakikita niya ay ang need ng tao na iyon. This is how compassion moves. Hindi niya nakikita ang attitude, ang nakikita niya ang wound. He had compassion on them because they were harassed and helpless. Nagsabi sa Panginoong Hesus, ang mga tao lamang naman ay nasunod sa Kanya. Pwede sabihin ng Diyos, walang disiplina, hindi nagpapapila, kagulo, mga gustong-gusto ng himala. But because of that compassion, hindi niya nakita yung mga taong disiplina, yung mga taong ang habulan sa Kanya ay miracles. Ang nakikita niya sa tao, they are helpless. They are harassed. Si Jesus ay pwedeng tumigil at sabihin niya sa kanyang sarili, teka lang, me time. Ang mga disciple, pag nakakita ng maraming tao, ang sabi ng mga disciple, pauwiin na at pakainin na kung saan-saan at hindi natin sila kayang pakainin. Pero iba ang may compassion. Ang taong may compassion, nakikita niya ng lampas. Meron po ako ipapakita ng picture sa inyo. Next slide. That is what we called what? Iceberg. Ang nasa taas, ang nakikita natin is just only a 10%. The rest of 90% ay nasa ilalim. Sa surface level, yan lang ang nakikita mo, pero hindi mo nakikita ang whole story. Hello? Yung mga taong nasa paligid mo, hindi laging masama ang tao na yan. Baka may pinagdadaanan lang. Baka yung laging late ay walang pamasahe. Baka yung hindi nakaka-attend ay kailangang may importanteng unahin. Baka yung laging galit ay sugatan pala. Baka yung tahimik, gutom at pagod pala. Baka yung puro complain ay kailangan pala ng atensyon. Baka yung nakasimangot ay may dinadala palang bigat. Kaya kailangan, pag titingnan mo ang tao, hindi mo lang sila tinitingnan kung paano tumingin ang mundong ito. Tinitingnan mo sila kung paano tumingin si Jesus, may compassion. Baka yung madali sa iyo ay mahirap sa iba. Baka yung mga nasa paligid mo ay hindi naman tamad. Hindi naman masama. Baka pagod lang. Baka nasasaktan lang. Baka nasa survival mode lang. Baka hindi naman nagre-rebelde sa iyo. Baka nasasaktan lang. Compassion is more than kindness. Compassion, it is understanding kung ano ang dinadala ng iyong kapwa at willing kang makihati doon. Ang mabait ay parang ganito, walang kibo.
Hindi mo ginagawa ng masama. Pero ang compassion, magre-respond ka how Jesus would respond. Ang kindness ay ganito, late ka, okay lang yun, hindi kita papagalitan. Mabait ako eh. That is kindness. Hindi kita papagalitan, mabait ako. Compassion is this. Ba't ka na late? Wala kang pamasahe? Sige, next week, aagahan ko ang alis, dadaanan kita ng sasakyan. Sige, yung pambili ko ng pagkain, ibibigay ko sa iyo, gawin mong pamasahe next week. That is what we call compassion. Naiintindihan mo, hindi mo lang iniintindi ang bigat nila, kundi nakikitubog ka sa bigat nila at dinadala mo iyon. Ano, gutom ka na? Uwi! Kain! Compassion is this. Gutom ka na? Halika. Sumabay ka na sa amin, mamayang lunch. Ililibre na kita ng pagkain. Sabi ng isa, sana'y ang katabi ko ay merong compassion sa akin. Tingnan mo nga ang iyong nasa kaliwat kanan, yan ba'y tinging may compassion? Oh. Di, pastor, rin naman yung kindness parang kindness pagpe-pray kita kapatid. Compassion is this, pinag-pray na kita, tataniman pa kita. We need to learn to see beyond behavior. Tandaan mo ito, kahit sinong tao ka pa, meron kang impact. At dahil hindi mo naman pinipresent ang sarili mo, ang pinipresent mo na ngayon ay ang Panginoong Hesus. Kaya ikaw ay extension na ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano-ano ang dala ng mga taong nasa paligid natin. Kaya kailangan, we need to be kind, we need to be wise, sa bawat salitang ating bibitawan. Proverbs chapter 12 verse 25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Ang pagkabalisa ay nagpapabigat lalo ng puso, pero ang tamang salita ay nagpapagaan. Sabihin mo ang iyong nasa kaliwat kanan, sabihin mo, be a blessing. Ba? Be a blessing to someone today. Speak encouragement. Ko hindi nababawasan ang buhay natin sa pagsasalita ng mabubuti, kaya wag mong tipirin. Hello? We are all Christians here. We are the extension of God's love. Amen po ba? Wag mong sayangin ang bawat opportunity na ang news mo ay patungkol lahat sa political. Huwag mo sayangin ang bawat opportunity na ang laman ng iyong newsfeed ay more on hindi makakatulong. Hindi nababawasan ang buhay mo sa pagsasalita sa katabi mo nang kaya mo yan. Hindi nakakabawas ang pagsasalitang naiintindihan kita. Nandito lang ako. Hindi nakakabawas ang pagkatao mo ang pagsasalitang sorry. Hindi nakakabawas ng pagkatao mo ang pagsasabing salamat, pinagpe-pray kita. Kaya sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, huwag kang magtipid ng mga mabubuting salita. Huwag mong tipidin ang encouragement mo sa pamilya mo. Huwag mong tipidin ang encouragement mo sa e-group mo. Huwag mong tipidin ang encouragement mo sa mga kaklase mo. Why? It is not you anymore, it is Jesus. Minahal ka, kaya ka nagmamahal. Hindi na bale kung balikan nila yon. Ang mahalaga, minahal mo sila dahil yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Sulitin mo sa asawa mo, I love you. Huwag mong tipidin. Kung katabi mo ang asawa mo, sabi mo, huwag mo akong tipidin. Huwag tipidin ng... Kaya mo yan. Ingat ka. Laging ang bungad Dumi ng damit mo Laging ang bungad Magkano kinita mo? Magkano sahod? Sino kasama mo? Huwag mong tipidin ng mga mabubuting salita. It's okay to ask that question. Pero damihan mo rin ng mga mabubuting salita. Be a blessing. Huwag mong tipidin na nakakasama mo. As long as pure ang intention mo, yung salita mong binibitawan, may kapangyarihan yun. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ikaw ay extension ng love
ni Jesus. Tulungan natin ang bawat isa. Kaysa i-chismis, ikay mag-encourage. Kaysa sigawan, yakapin. Imbes na husgahan, pakinggan. I will end with this verse. John chapter 8, verse 1 to 11. You know the story niyan, ng John chapter 8, verse 1 to 11? That is the story na kung saan si Jesus Christ po ay nagtuturo. At habang siya ay nagtuturo, ang mga Pariseo ay meron dinalang kay Jesus na babae na nahuli sa akto. Ibig sabihin, in the act, na nangangalunya. Ngayon, sabi ng mga Pariseo, sa batas ni Moises, ganito, pag nahuli ka sa akto, in the act, kailangan kang batuhin hanggang mamatay. Alam niyo, ang ginawa ng Panginoong Hesus, di siya umimik. Siya ay umupo, nagsulat sa lupa. At pilit siyang tinatanong, di kaya ng batas. Kailangan batuhin hanggang mamatay. Ang Panginoong Hesus ay tumayo at sinabi sa mga taong nasa paligid, sige, kung sinong walang kasalanan, siyang unang pumato. And right after that word, ang Panginoong Hesus ay umupo at siya po ay nagsulat uli. At ang mga tao ay isa-isang nag-aalisan hanggang ang natira na lamang ay yung babae nangangalunya at ang Panginoong Hesus. Kaya tinanong ng Panginoong Hesus, meron pa ganang huhusga sa iyo? Sabi ng babae, wala na po. At ang Panginoong Hesus ay tumayo at sinabi, hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na at huwag ka nang magkakasala muli. Diyan natin nakita na ang compassion ay perfectly nag-blend sa truth. Grabe. Sa huling statement ng Panginoon, ang sinabi niya, huwag ka na magkasala. It means ay ganito. Hindi niya pinayagan ang kasalanan, pero hindi niya winasak ang makasalanan. Nakita niya ang babae, hindi sa pagkakamali nito. Nakita niya ang babae na chance for restore. Pwede itong i-restore. J1 Taal, you are not called to throw stone. You are called to extend grace. Grabe na nangyayari sa mundo natin. Hindi na tayo mga taga-bato ngayon ng bato. Tayo ngayon ay tagapag-extend na ng biyaya. Tayo ngayon ay tagapag-extend na. Nandiyan ang helping hands. Why? Dahil tayo minahal lang din ng Panginoon. Tinitingnan natin yung someone, yung mga nasa paligid mo, yung pamilya mo, yung kaklase mo, kung sino man yan. Nakikita mo, hindi yung kasalanan niya, kundi nakikita mo, hindi, may pag-asa pa to. Someone na nakikita mo, hindi ang pagkakamali niya, kung hindi kung paano siya aayusin ng Diyos. Nakikita mo ang isang tao na pwede pa itong magbago. Nakikita mo ang isang tao, kailangan ito ng tulong. Nakikita mo ang isang tao, meron din pang kayang gawin ng Diyos sa taong ito. Kaya pag mayroong mga tao sa paligid natin, instead of judge, we need to help. Gamitin natin ang ating mga salita na magpapagaling, hindi magpapasugat. Hindi mo nakikita ang kailang mga lapses. Ang nakikita mo ay biyaya, biyaya, biyaya. May magandang plano pa dyan ng Diyos. Biyaya, kaya pa yung baguhin ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Yung pinagdadaanan mo, kaya pa yung itama ng Diyos. Biyaya, nagkamali ka lang pero hindi ka pagkakamali. Biyaya, yung ginawa mong yan, testimony mo yan in the future. Hindi natin nakikita ngayon ang flaws. That is how compassion moves. Ang nakikita natin, they are helpless, they are crushed, and they need help. At ikaw, alam mo yung mga sumunod na verse sa Mateo chapter 9 na yun? Ang sabi ng Panginoon, ipag-pray nyo nga kay Father God na magpadala ng mga helper na natutulong na mag-gather ng harvest. At ikaw ang pinadala ng Diyos. Ikaw ang pinadala ng Diyos na tumingin din sa iyong kapwa na mayroong compassion. They are crushed, they are helpless. They need Jesus. And praise God, ikaw ang gagamitin ng Diyos
Ikaw ang extension ng kanyang biyaya. Christian, listen to this. We need to respond differently. Kumilos tayong iba, magmahal tayo ng higit kaysa sa iba. Why? Minahal ka ni Lord eh. Pag-ibig ni Lord yan eh. Hindi mo na yan pag-ibig. Pag-ibig ni Lord. Kung ikaw ay inabot ng biyaya, ang goal mo ngay maabot din sila ng biyaya sa pamamagitan mo. Sino dito ngayong oras na ito handa na maging taga-abot ng biyaya ng Panginoon? Let's pray. Pag-pray ko lang po kayo ngayong oras na ito. Close your eyes and bow your head. I will pray for you. Oh Heavenly Father, we thank you God for today. Lord, I pray, turuan mo pong magmahal ang bawat isa sa amin. Lord, bigyan mo po kami ng pag-unawa na ang pakikinig ay pag-ibig. Lord, I pray na i-declare ang mga taga-J1 Taal, they are full of wisdom. Lord, I pray and I declare maraming pamilya, A-group ministry, school, ang magkakaayos dahil Lord, gagamitin mo po mga taong ito bilang sila yung extension ng grace. They are willing to listen. They are willing to listen. And Lord, I pray, ang lahat po na nandito ngayong oras na ito, maging sa nanonood sa live, naiintindihan po namin at binavalue namin every generation. Lord, alam po namin ang weaknesses, alam po namin ang strength ng bawat generation. That's why God, I pray na I declare, laging mauna ang pag-ibig kaysa sa aming nararamdaman. Laging mauna ang pag-unawa kaysa sa aming kagustuhang maipaunawa kahit anong bagay. And Lord, I pray, bigyan mo po kami ng biyayan tumingin kung paano ka tumingin. Tumingin with compassion. Tumingin with compassion. Hindi lang namin makita ang surface level. Kung hindi, Lord, makita namin the whole story. But Lord, I pray, anoint our lips, our hands, even, Panginoon, ang aming buhay. Lord, J1 Taal is now ready to be the extension ng iyong biyaya, ng iyong compassion. J1 Taal is now ready, Panginoon, na maging extension ng healing sa napakaraming tao. We are all encourager. We are all peacemaker. We are all blessing. Lord, we build, we don't destroy. It will manifest. We thank you, Jesus. We thank you, Father God. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. God bless us.